Yan. Magandang tanghali sa inyong lahat. Maayong udto sa inyong lahat. Maayong udto. Good to everyone. First off, I'd like to express my gratitude first to the Lord Almighty for giving us this day. Very sunny and beautiful weather today. And thank you for giving us another morning and another day in our lives. And we pray for our kababayans in the Philippines dahil doon naman hindi maganda ang panahon. Maulan, may bagyo, at marami ang baha at landslide. So meron tayong mga kababayan na nasa evacuation centers dahil merong mga preemptive evacuation yung mga barangay nila. Pangalawa, ang pagpapasalamat ko sa ating mga organizers para sa ating dalawang pagtitipon ngayong araw na ito. Una, ngayong umaga dito sa harap ng ICC building at pangalawa, mamayang hapon sa Lan Van Regan Park. At ang pangatlong pagpapasalamat ko ay sa inyong lahat dahil para sa akin, no, mainit ito ba? Hindi tayo ginagawa ito. Pero kahit mainit, laban lang. Nandyan pa rin kayo. Pero kayong mga Europeans, gusto ninyo ito. Oh, yes! Doon sa Pilipinas, diba, tago tayo ng tago sa init? Oo. Bakit kayo dito? Bilan! Mainit kayo ng Minsan lang yung araw dito, VP. mahal ang araw dito. Yes! Yes! Mahal ang heating dito. Mainit na lang yun. Libre heating. Gusto ng mga Afam Brown. Yes! Gusto ng mga Afam Brown. Saan gusto natin Afam? Sino ang mga pinakagwapong Afam dito sa inyo? Danish! German! 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 Mga Italian. Kung ang mga Dutch ko. Oh! Totoo yun. Afam na Pilipino. Para sa inyo, Afam na ang Pilipino. Ang Pilipino, takaw. Pinakagahi ang Pinoy. Gahi ang pinarugan! Gahi gulo! Gahi ka may prinsipyo! Pinakagahi ang ulo. Yeah! Gahi ang pinarugan! Gahi po na mga Bisaya! Gahi o pila! Pinakagahi ang ulo ang Pilipino o ang Pilipina. Yes. So, kinsay na ay cousin Justin ha. Maayo ko, ma'am. Kay reaction o kuhaan ng ako ang tingkol. Kakulba! Ha? Mga walay tulik kinsa? Kinsa pa may isos? Katalawan din natin gusto ka ng atong oras mo. Kay permit, birihan yung alas 2. Kaya nga ano, kibalo mo.
We love you, VP. Dumay man ko na tugay ko mawala sa Pilipinas. Ito, nag-ingon ako ang bana na uban nun daw ang mga bata na walay klase para dili tugay malayo daw sa ako. Isuro na po sila dito sa Ripley's, believe it or not. Unya dito sa Ripley's na ay pakusganay og syagit. Ang akong anak, ingon siya sa ako, ama, sulayan ka na kung kinsay mas kusog sa ato ang duha mo syagit. So may apel me. Pagkaman ato siya, i-sore throat na, nagkalintura na kagahapon, unya ako, reaction na og, nawala ang ako ang tingog. Ay, sorry ma'am! Sorry, hindi. So, sumali kami doon sa, palakasan ng sigaw. Pagkatapos noon, yung anak ko, nagka-sore throat na po. Kahapon, nagka-sore throat na siya. Nilagnat na. Tapos ako na, nawala na yung boses ko. Okay. Tapos ng mga pasalamat ko sa inyong lahat na kahit mainit, ay nandyan pa rin kayo. At sa inyong oras, walang ni isa dito ang binayaran para pumunta dito. Yes! Wala! Kaya nga, malaki yung pagpapasalamat namin dahil kahit kailangan yung gumastos, ay nandito pa rin kayo. Tapos yung iba walang tulong. Walang tulong. Tapos yung iba nagpalit ng day off. Nag-call in sick. Nag-absent! Nag-absent! Pwede pala yun? Pwede! Pwede! Bawal picture. Bawal video picture. Bawal itan. Pero nandito pa rin kayo. Bakit? Bakit nandito tayong lahat? Para kay Tatay Digong. Para sa bayan. Para sa isang Pilipino na pilitang kinuha doon sa Tama! hinila, tinulak, paakyat ng eroplano at dinala dito sa The Hague para ikulong. Wala kang mahahanap na bansa sa buong mundo na ibinibigay ang kanilang kababayan sa mga Banyaga. Kakahiya man na nakikita ng buong mundo, pero ganon ang nangyari sa dati nating Pangulong Rodrigo Duterte. Saan ba nagsimula ito lahat? Kaya ako nakiusap pa ulit-ulit sa ating mga organizers dito sa The Hague, sa ating mga kasama. Gusto ko sana magsalita sa harap ng ICC kasi gusto ko marinig ng ICC kung anong ginawa nila at ano yung pride na pinagpipilitan nila na hawakan at ikulong ang dating Pangulong Duterte. Una, nagsimula ito saan? Sa reklamo ni Trililing! Trililing. At bakit siya tinawag na Trililing? Kasi nga, Kulang-kulang! ay sayan. Oo. Pag nagsasalita siya, nakikita mo talaga, naririnig mo. Meron talaga, Salteg. may kulang yung tornilyo. Saan niya pinase yung kanyang paghain ng reklamo? Doon kay Las Cañas at kay Bato-bato. Bato-Bato. Na lumabas doon sa investigation, si Las Cañas ay merong kasong perjury o pagsisinungaling under oath.
At paano ko pa nasabing na isa pang sinungaling si Las Cañas? Noong iimbestiga sila at nagsasalita si Las Cañas, hindi niya kailanman nabanggit ang pangalan ko na kasama o may alam o kaparte ng DDS. Pero, kung maalala ninyo, noong 2022, nanalo akong Vice Presidente. Anong sabi ni Las Cañas? Kasali na yan si Inday Sara Duterte sa DDS. Sabi niya, mas matindi pa yan kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. So nakikita ninyo na ayaw nila na merong Duterte na umuupo bilang presidente o bilang vice presidente. Kasi takbo. Yan yung witness ni Trillanes. Takot sila gusto yung katarantaduhan nila. Meron ba? Nakikita natin yan. Ngayon, nakikita natin ang mga ginagawa nila. Yung isang witness nila, si Matubato, nandun din sa Senate investigation. Pero anong sinabi? Meron din. Kasi pala, it takes one to know one. So kung Trililing yung nag-file ng kaso, ang witness niya ay may sayad din. Diyan nagsimula ang Tinanong siya kung ilan na pinasay complaint. niya, wala. Kahit isa. Sino ang, kinsa ni Segunda? Sino ang sumunod? Ang mainstream media. Ano sabi nila? 30,000 dead. Then nagsimula sila sa 12. Umakyat sila sa 15,000. Umakyat sila sa 30,000. Lahat ng mga namatay, DDS. Pero kung hingiin mo sa kanila ang listahan, walang listahan ng 30,000. At anong lumabas sa charges nila? 43 counts of murder. Kaduda-duda pa yung ibang sinasabing biktima. Dahil hindi masabi kung totoo nga na sila ay biktima ng EJK. Alam ng ICC na ganyan ang estado ng kaso. Pero pinilit pa rin nilang kunin si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi na nila makuha yun eh. Pero anong nangyari? Binigay siya ng administrasyon ni ginamit, nagkonsyaba ang ICC at ang administrasyon ni BBM. Gamitan tayo dito. Kailangan nyo ng kaso, kailangan namin palayasin yan dito kasi talong-talo na kami sa politika. Yes, totoo. So naggamitan sila. Ngayon, merong tanong sa jurisdiction. O meron ka bang karapatan ICC na magpaakyat ng kaso at hawakan ang akusado, ang detainee dyan sa loob ng detention center? Ang tagal nilang magsabi na wala kaming jurisdiction. Kasi iniisip pa nila paano nila gagawin na sasabihin na meron silang jurisdiction. Nag-iisip pa sila ng paraan paano ba natin sasabihin na pwede nating iakyat itong kaso na ito at mag-trial tayo. Merong question sa interim release. Sinunod ng mga abogado lahat ng mga nakalagay sa Rome Statute. Interim release. Pero anong nangyari sa interim release? Object. Kinontra ng prosecution. Kaya sinabi ko, bakit pa ba
merong nakalagay dyan sa inyong Rome Statute ko no, na interim release, ay hindi niyo naman pala ibibigay sa mga akusado. Isang bus. So merong tao dyan sa loob ng ICC detention na nakakulong na ang pinagbasehan ay Marites, Marisol. Chismis, Chismosa. galing sa mainstream media na kontra sa kanyang mga prinsipyo at paniniwala. Meron tayong dating Pangulo na nakakulong dahil ginawa niya ang kanyang trabaho para sa bayan. Ano ba ang ICC? Crimes Against Humanity. Ayos na po ang Pilipinas. Hindi natin kailangan ang ICC. Totoo yan. Nakikialam ang ICC sa ginagawa natin para sa bayan natin. Nakikialam sila sa governance ng ating bayan. Nakikialam sila, ma'am, dahil meron silang some sort of unang-una, agenda, at kailangan nila panindigan yung suporta na pera na ibinibigay ng iba't ibang mga bansa Na member. para sa kanila. At meron silang ina-apply na global order para sa lahat. Pwede ba yun? Nakikialam sila sa pagpapatakbo o sa gusto ng mga sariling Pilipino para sa kanilang bayan o sa Pilipinas. Ba yun? Hindi, ma'am. Kaya tayo nandito kasi gusto natin sabihin sa ICC. Bitawan nyo na yan. Yes! Huwag nyo kaming pakialaman. Yes! Dahil bansa namin ito, kung ano yung gusto naming mangyari, kami lang mga Pilipino ang magdidesisyon. Yes! Yes, ma'am. Yan ang sinabi ko sa'yo. May collusion. Pinag-usapan na ng ICC. Kailangan namin ng kaso. Alam niyo ba, isa na lang ang kaso sa loob ng ICC. Ang kaso na lang ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya hawak-hawak. Pilit na pilit sila Politics! na hawakan yung kaso. Kahit na sabi ko, sino ba ang witness niyo? Isang tao na convicted sa perjury at isang tao na sinabing may sayad talaga. Hindi nila pwedeng gawin yan sa isang Pilipino, ma'am, na gustong bumalik sa kanyang bansa. Sa Davao City, ma'am, tatanggapin namin. Yes! Sa Mindanao! Ang gusto talaga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, lagi niya sinasabi, 80 years old na ako, ilang taon na lang ang naiwan sa buhay ko. Gusto ko lang umuwi para mamatay sa Pilipinas. Yan ang paulit-ulit na sinasabi niya. Kaya sinasabi ko rin sa kanya na huwag ka muna mamatay dahil wala ka pa sa Pilipinas. Tama. Di ba, ma'am? Yes, ma'am. Ay, boys. Parang hindi
hindi tayo pinakikinggan ng mundo. Ano ang dapat namin gawin? Bitayin si Bangag. As a Dutch citizen, ma'am, pwede ka sumulat sa Dutch government. Bakit kayo may participation sa pagkuha ng aming dating Pangulo? Pinapasok ninyo dito sa inyong bansa, nakita ng lahat ng buong mundo na tinulak siya sa eroplano. Pero pinapasok ninyo dito sa inyong bansa kahit walang passport. Yes! Oo nga eh, bawal na. Kami nga, bawal na makikunin. Hindi pwedeng gawin yan. Pero lahat sila tahimik. Pag ikaw na ang presidente, VP, Go, go, go! Now na! Ako ng tatay. Ang first letter ni Sinhan. Ako, umiyak ang buo mo nagkasal. Ako, but why is it that we always keep coming without result? You know what? We just keep purpose. Yes! Resign! No one, no Filipino is right to take back his countrymen from his own land. No one. Darating tayo dyan, ma'am, sa ginagawa ng administrasyon ngayon sa ating bansa. Malapit na! Hanggang dito na lang bang kami. Hindi kami nang sisigaw. bawal mapagod. Huwag kang mapagod. Huwag kang ma-frustrate. Nagsisigawan na. Hindi lang kami hanggang dyan lang po. Bibi. Alam mo po. Wala ko doon. Alam mo ako sa so this is pain for us. It's pain for all of us. It must be illegal. There must be a pressure to the President Marcos, please. Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Impeach Marcos! Ganit lang kami, Marcos. Lang kami dito. Pero ang mga Marcos! Marcos, bangag! Marcos, bakit naman? Ma'am, bigyan ko lang ng, bigyan lang kita ng some sort of explanation. Kahit alam ko, naiintindihan ko, tayong lahat gusto natin mapalayas si BBM sa pwesto. Kasi wala tayong nakikita pagbabago o pagtutuloy ng pagbabago na nasimulan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tama. Kaya ang rason kung bakit natin siya binoto. Pero ma'am, kahit man mapalayas natin ang adik na presidente natin, hindi natin mapapabalik si dating Pangulong Rodrigo Duterte. So, dalawang bagay po yun, ma'am. Kailangan natin mapadismiss ang kaso ni Pangulong Duterte at mapabalik siya sa Pilipinas. At iba po yung bagay na meron tayong galit at meron tayong kagustuhan na palayasin o patalsikin ang ating presidente ngayon. Kaya po nauna ang aking sinasabi kanina about sa ICC at sa kaso ni President Duterte dahil gusto ko marinig ng ICC mula sa atin kung ano yung ginagawa nila sa kababayan natin. Kinuha nila, binigay siya ni BBM sa ICC. Pero hindi makukuha pabalik ni BBM
si dating Pangulong Rodrigo Duterte. BP, kung ikaw na ang presidente, mapauwi na. Bakit? Kasi pumasok na siya sa Sa ICC. kulungan. Under custody na siya sa ICC. Kasi sinurrender siya ng Pilipinas. Pero mali yung pagkuha, di ba? Yes, ma'am. Yan din ang sinasabi natin, ma'am. Bakit? We have to respect. Tulad ng sinabi ko, nagtanong si ma'am, ano bang magagawa namin? Tanungin niyo ang Dutch government. Bakit kayo sumali sa pagkidnap? Bakit kayo sumali sa extraordinary rendition kay dating Pangulong Duterte? At ganun din ang ICC. Punuin ba na sila? Sabi nila, sila ay para sa human rights, sila ay para sa democracy, liberty, freedom. Pero, nakita natin, di ba? Anong ginawa nila? Tinanggap nila with open arms ang taong kinidnap sa sariling bayan. Para magkapera sila. Dapat din isa sariling mantika mga Pilipino. Rin pa tayo, bubon pa tayo. Yes, ma'am. Pero, merong interim release na pwede sabihin ng Pilipinas na ibigay niya sa amin dito habang kayo ay nagtatraya na nagkakaso. At kami ang maninigurado na a-attend siya sa kanyang hearing. Napupunta siya sa mga lahat ng patawag ninyo. At hindi siya mawawala. Ba't di nila nga ginagawa? Yes, ma'am. Dinagdagan siguro yung bayad sa ICC. Dinagdagan nila yung bayad sa ICC. Wala na yung video na yan. Do po, sawi po sa inyo lahat. Yes, ma'am. Kasi gusto nila tumulong o mag-cooperate. Bakit? Ang tanong po ay, bakit ginagastusan ng gobyerno ng Pilipinas ang mga peking witnesses dito sa kaso sa ICC? Kasi, ma'am, gusto nilang mag-cooperate. Gusto nilang mag-cooperate sa ICC case. Kasi sabi ko nga sa inyo kanina, nagagamitan sila. In collusion. Kayo ICC, wala na kayong kaso, bibigyan namin kayo ng kaso. Ito, kalaban namin sa politika, na natatalo kami sa politika, ibibigay namin sa inyo. At sa inyo na yan, ikulong nyo na yan para hindi na siya makabalik sa bansa. Yan ang hindi ko. Ang tanong dito ay kung ang mga Pilipino daw na nasa Europe ay magpetisyon sa European Parliament, magkakaroon ba ito ng impact sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte? Hindi ko po masagot yan, ma'am, pero wala pong mawawala sa atin kung gagawin natin yan. Sabay-sabay tayong lahat, kahit hindi mga citizen ng Europe, ng mga Pilipino, sabay-sabay tayong lahat at iakyat natin sa European Parliament. Magandang po sa inyong lahat. Hindi ko pala sa spilling blanket shoutout po sa mga na-SDS natin. Magandang po sa inyong lahat. Nakikita niyo na meron po interaction mula sa mga ating mga kababayan. European leaders kasi Gagawin natin yan, ma'am. Mayroon naman kasama dito na naglilista kung ano yung mga suggestions ninyo. Ang gagawin natin yan. Yes, sir. Kakangawit yan. Last time din natin Wala akong dalang ano eh. dito lang po ay Nakukuha na ko siya dito sa isa. Yung pang-upload. Yan. Thank you.
Opo, ang tanong ay, ano na naman itong issue na mga missing sabongeros na gustong ikapit sa war on drugs ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Isa po yan sa mga isa po yan sa mga gusto nilang gawin para palakasin yung kaso sa war on drugs. Ang gusto na lang nila sabihin, meron kaming mga nakitang buto dito. Buto ito ng EJK na war on drugs ni Duterte. Yan na po, napakasimple. Dahil wala naman po silang paggagamitan sa mga buto na yon, kung hindi ibalik yon sa mga pamilya ng mga nawalan ng mahal sa buhay. Dapat i-DNA, Sarah. Hindi na po ako ang magbibigay, sir, ng rating dahil yung mga katabi mo po, sir, ay nakalakas na po yung boses. Nagsasabi ng rating nila para kay BBM. Yes, sir. Ma'am, ano po ang inyong masasabi? Marami po kami mga, ano po yung masasabi? Marami po kami Pilipino ang naniniwala na yung pagdakit ni Tatay Digong ay ginawang butas sa nangyari doon sa LA noong March. Yan din ang sinabi ko nung unang-una pa lang na sinabi nila fake news daw ako dahil hindi daw totoo yun. Totoo yun dahil ang nagkwento sa akin nandoon mismo. At nangyari yun March 9, binilisan nila ng binilisan. March 11, kinuha nila si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kung napapansin nyo, gawan natin ang timeline, makikita nyo, kada merong palpak o na-discover na kabalbalan na ginawa nila tulad ng pag-question ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa blanco sa budget ng 2025 ay binilisan na nila ang huli kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ganyan ang ginagawa nila. At nakikita natin lahat yun. Tayong mga mamamayan, nakikita natin, maliban na lang sa kanila at sa kanilang mga kampi ng mainstream media. Dahil walang nagsasalita doon sa Pilipinas. Sarah, dapat mapakita. Yes, ma'am. Ayan po mga ka-SDS, kasama po lagi natin dito ang ating katiwalaan. SMNI, araw-araw po sila nandito po. Yes, ma'am. Maraming nagsasabi na Actually, hindi naman sa leader si BBM. Pero sa akin lang, ma'am, Awat na, init na. at ito, opinion ko lang, dahil marami talaga ang nagsasabi na weak leader siya. Hindi siya weak leader, ma'am. Nagkukunwari lang siya mabait. Yes, yes. Nagkukunwari siya ng mabait. Gusto niya ipakita sa lahat ng mga tao na mabait ako. Pero, dahil presidente ka, magagaling pa rin sa iyo ang utos. Dahil lahat yan, ma'am, alam ko na yan. Alam ko ang trabaho sa gobyerno. Lahat yan magtatanong, may approval ba ito ni Inday Sara? Hindi gagalaw yan kung walang approval yan ng ulo. Kaya, hindi siya weak leader para sa akin. Ang basa ko sa kanya, gusto niyang ipakita na mabait siya na Marcos. Hindi siya tulad noong kanyang tatay, hindi siya yung Marcos na diktador. Ang kanya ay low-key
ang kanyang gustong i-project sa ating lahat. Kung nakikita nyo, lagi niya sinasabi, wala naman akong problema kay Inday Sara. Pwede naman naming pag-usapan yan. Pero, noong nag-uusap pa kami, ano ba ang ano niya? Ano ba yung sinabi niya sa akin? Wala. Nagtanong siya sa akin, ano ba ang mga project? Sinabi ko sa kanya, may nangyari ba? Wala. Tapos na itong administrasyon na ito. Midterm na sila. 3 taon na ang lumipas, pero wala pa rin tayong nakita. Kulang na ang 3 taon para sila ay gumawa na big ticket projects o malalaking development projects para sa ikauunlad ng bansa. Dahil gaano ba katagal gumawa ng project? 9 years. 6 years lang ang termino ng presidente. Kaya kinakailangan ang continuity. Dahil kailangan mo isunod, ituloy yung ginawa noong nauna o nakaraang presidente. At yun ang sinabi na sa atin lahat. Yes. Sabi niya, continuity at unity. Budol! Pero dahil low-key, kunwaring mabait ako na tao, ganon ang kanyang pinapakita sa atin lahat. Ma'am, naatrasan niyo po. Ay, sorry sis, natabunan ko ba? Sorry, natabunan ko ba? Ang tanong dito ay bakit hindi masabi ni Senator Amy Marcos na ang kapatid niya, si President Marcos, ang nagpadala kay Pangulong Duterte dito sa Lihig. Hindi ko po masagot yan, ma'am, dahil hindi ko po alam kung anong iniisip niya at ano ang paninindigan niya sa pamilya at para sa kapatid niya. Dahil hindi namin pinag-uusapan ang kapatid niya dahil alam niya galit ako. Kaya hindi namin pinag-uusapan si Pangulo Bongbong Marcos. Shout out po sa ating mga kababayan na sumusuportan. Maraming salamat. Dito natapos ang aking talumpati sa ICC. Ako nang bahala na ipagpatuloy yung aking mensahe sa iba't ibang plataforma dahil ang ating mga kababayan sa Korea ay ganun din ang kanilang gagawin. Gusto nila ng rally na makita ng mundo kung anong kamalian ang ginawa sa ating kababayan na nandyan sa loob ng detention center. Magkita-kita po tayo mamaya. Yes. Dahil ako po ay hindi European at hindi ko na kaya. Sunblock, sunblock! Ang init na yun. Ganang tawag niyo na hawa. Grabe. Ganang tawag niyo na Gusto niyo talaga itong init na ito. Yes, 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 yes! Yes! Hindi ba kayo magkakasakit? Hindi! So, bali sa lahat ng ito, ako lang pala ang magkakasakit. Ayaw pagkasakit kay presidente pa ka. Ayaw natin ang araw sa Pilipinas, araw-araw ito.
Saan lang ito dito? Yes, ma'am. May tayo para may silaw. Wala na kayo stock na sila na sila. Direct naman kayo. Ako din, ma'am. Kahit ako, ma'am, gusto ko rin na talaga. Sabi ko nga, I am frustrated with the administration of BBM. Gusto ko na rin, dahil nagsasayang tayo ng oras, magsayang tayo ng oras. Nagmamadali po tayo bilang isang bansa. Alvin! Nagpapasalamat ako sa inyong lahat